Sa nakaraan ay basta na lang nasabi ni Jium na may date raw kuno sila ni Cardo nang dumating rin si Teacher Bora na nais din sana gumamit ng butas, at nauwi sa mabigat na bangayan ang dalawang babae. Ginawa na ni Jium ang lahat ng dahilan upang sa gayon ay itaboy ang propesor, ngunit sa kinalaunan magkakasama rin silang pumunta ng bayan kumain ng hapunan at pagkatapos ay nag-inuman. Dahil lasing na si Jium at maging ang ating bida ay gayon din, napilitan si Bora mag-alaga ng lasing kahit hindi naging maganda ang pakikitungo sa kanya ni Jium noong una, at siya ang naging kanilang alas upang makauwi. Pag-uwi nila at tumuloy ang tatlo sa pamanang tindahan at doon nga ay nangyari ang ritual ng mga lasing, bagaman may pagkakataon na sana si Teacher Bora upang makascore ngunit sa takot sa gitna ng gabi siya ay tumakas. Kinaumagahan na aktuhan naman ni Sweetie ang magaling niyang pamangkin na doon pala natulog sa kanilang tindahan at may kasama pang ibang babae. Bagamat sumama ang loob nito dahil sa hindi pag-uwi ng bida at pagkatapos makikita pa niyang may katabing chick sa pagtulog, sinikap niya na maging mahinahon gayong mabuti na rin daw na paminsan-minsan ay lumalabas ang binata nang mabawasan ang pagkabagot. Naisip rin niyang ang kanilang edad ng bida ay hindi naman ganon malayo, at sa pagpapatuloy ng butas. Sa hapon rin na ito ay dumaan muli si Bora sa Sangsil Store, ang tindahan ng pamilya Liang Kan ng ating bida. Sa magiliw niyang pagbati ay kakaiba naman ang naging reaksyon nitong si Cardo. Nagulat sa muli nilang pagkikita pero kaagad binawi ang gayong reaksyon sa pagtatanong ni Teacher Bora kung nakatulog ng ayos kagabi, at kung bakit ang itsura niya ay mapula. Hindi pa man nakakasagot ay muli na naman nagtanong ang teacher kung mayroong natatandaan sa mga nangyari, saka pa lamang ang bida nakapagsalita at sinabing mayroon naman. Dahil doon ay laking pasasalamat ni Bora dahil buong akala daw niya ay talagang na-blackout sa dami ng nainom na sojo, subalit sa katunayan ay napapamura sa isip ang bida kung ano nga ba raw ang kanyang nagawang kalokohan sa mga oras na iyon, subalit bago pa man niya subukan muli na isipin ang mga bagay-bagay ay tumutok muna sa pakikinig dahil seryoso na may ipinararating si Teacher Bora. Sabi ni Bora na naging masaya ako sa hangout na iyon kahapon. Iyon rin ang unang beses kong lumabas na may kasamang lalaki at ngayon iniisip kong gawin muli iyon sa isang pagkakataon, pero syempre gusto ko na tayo na lamang ang lalabas kung pwede. Sa ngayon ay hindi ko masasabing gusto kita pero alam kong ang mga tao ay nagkakakilala mula sa dahan-dahan, hindi ba't tama naman ako doon, kaya naman bagamat sa palagay ko ay hindi pa talaga ako sigurado, ngunit handa na ako na ibahagi ang aking ilang mga sekreto, sa isang tao na medyo may espesyal na pagkilala. Dahil sa madamdaming pahayag na iyon ni teacher ay kabado namang nagtanong ang bida kung ano ba talaga ang sinusubukan na sabihin, mabilis na sagot ni Bora ay gusto kong tayo ay mag-date, iyon lamang pala ang kanyang nais sa kabila ng paligoy-ligoy. Napasuntok si Cardo sa kanyang batok sa hiya na nagbibigay paliwanag gayong medyo busy raw siya ngayon. Matatag naman si Bora dahil wala naman kaso iyon at pwede naman nila ito gawin kapag mayroong libreng oras, hanggang sa maalala niyang tuwing Sabado nga pala ay sarado ang tindahan. Hindi iyon itinanggi ng bida at sumagot siya ng oo kaya't mungkahi ng teacher ay kung pwede nilang gawin ito sa araw ng Sabado, hindi man sumagot si Jack ang ng pagsang-ayon ngunit hindi rin naman siya tumanggi. Pinagmasdan niyang maigi ang guro na nagniningning sa kagandahan, bagamat inaaya na raw siya nitong dalaga na ito ay pero bakit hindi ang bida masaya, pero mahirap tumanggi dahil sa mga nangyari kahapon at gayon din, natatakot si Cardo na baka ay may gawing kalokohan ang babaeng ito sa kanya kapag sinabi niyang hindi pwede, kaya naman bago pa saan mapunta ang usapan ay pumayag siya nang hindi na nag-isip ng kung ano. Natuwa talaga si Teacher Bora sa pagpayag na iyon at ipinaabot na iyon lang naman daw ang kanyang pakay sa araw na ito, hindi na rin magtatagal dito ngunit bago umalis ay nagsalita ng malakas gayong kasama pala niya si Jium na nagtatago sa gilid ng tindahan, na nakasimangot matapos marinig kay Bora na tinatawag siyang Ate Jium. Inis na inis ito gayong bakit raw kung umasta ngayon ang babae na iyon para na silang magkaibigan ng bigla. Bukod pa ay hindi maintindihan kung bakit nakarehistro sa kanyang telepono ang numero ni Bora gayong wala siyang matandaan kung kailan niya iyon ibinigay, hindi pa rin siya lumabas at hinintay na umalis si Bora. Noong wala na nga siya ay agad na lumabas sa pagtatago, una ay nag-hi muna sa bida si Jack ang namay bumati rin ng magandang hapon, at tanong ni Jium kung ayos ba raw ang kanyang pakiramdam ngayon. Umayos ng tindig si Boy Kamandag bago sumagot ng oo.
Sabay na rin nagtanong kung anong oras umalis kaninang umaga dahil paggising daw niya ay wala na ito. Nahihiyang sumagot si Ji-yoon na kinailangan niyang umalis ng maaga dahil mayroon siyang trabaho. Pero nang tanungin na siya ni Ji-yoon kung mayroon na alala kaugnay sa nangyari kahapon, namula ang mukha gayong parang kidlat na bumalik sa isipan ang tungkol sa nangyari kahapon, kung paano niya pinahirapan at pinagulong-gulong sa sahig ang babae na ito. Sa kasamaang palad ay iyon pa lamang ang kanyang naalala at hindi na rin niya iyon binanggit. Nagkunwari na lang si Ji-yoon na halos pareho daw pala sila, ngunit sa loob-loob ng babae ay hindi makapaniwala na matapos siyang pahirapan sa paggawa ng bagong butas ay wala man lang maalala, o dahil ba ito sa lubhang pagkalasing. Sa kabila ng mga nangyari ay naglakas loob na magtanong kung pwede nilang gawin ang ritual gaya kahapon, at samantala dito sa kabilang banda napahinto si Chief Kang nang mapansin niya ang isang babae na habang naglalakad sa tabi ng bukid ay panay ang sipol, na halos hindi niya makilala kung sino. Nang nasa tapat na niya si Bora ay magiliw siyang bumati na siguro ay tapos na ang guro sa kanyang trabaho ngayong araw, tumugon rin naman si Bora ng maayos sa hepe ng nayon. Pag-alis pa lang ni Chief Kang sa bukid ay mapapansin ang tila lambot na lambot, nag-alala tuloy si Teacher Bora kung may trangkaso ba ang hepe, pero hindi iyon pinansin ni Chief Kang bagkus ibinalik niya ang tanong kung ayos ba lamang raw si Bora. Sabi ni Bora sa ngayon naman ay ayos lamang naman at kung ano ba ang mayroon ngayong araw. Dito na niya ipinaliwanag kung ano nga ba ang kaganapan sa araw na ito, sa kasabay nito sa panig nila Ji-yoon nagtanong siya sa bida kung ano na bang petsa sa mga sandaling ito. Namali si Cardo sa nasabi sa kung ano ng buwan gayong akala niya ay June na sa kasalukuyan. Dito na rin nagbago ang reaksyon ni Ji-yoon gayong hindi raw maari dahil ito ay ang lunar calendar. At mas lalo pa siyang nabalisa nang sabihin ni Boy Kamandag na ngayon nga pala ay Mayo 4. Dahil doon ay mas lalo pang nagpakita ng lubos na pagkabahala kung saan kulang na lamang ay mabulunan sa pagsasalita na huwag raw sa kanya lalapit ang bida. Pagkatapos ay sinabihan na mas mabuti isarado muna ang butas maging si Jinhee ay nalilito na rin sa biglaang pagbabago. Ngunit bago pa man makapagtanong si Jack ang kung anong meron ay patakbo nang umalis ang kanyang kausap, habang hawak ang bulaklak. Walang nagawa ang dalawa kundi ang panoorin ang pag-alis ni Ji-yoon samantala dahil doon ay nag-isip ng maigi si Sweetie kung ano nga ba raw ang mayroon ngayon, di nagtagal ay kanyang naalala ang tungkol sa isang mahalagang kaganapan, dahil ayon sa lunar calendar at ngayon ay Mayo 4, hindi man kasing balisa ni Ji-yoon ang naging reaksyon ni Sweetie ngunit mababakas pa din sa kanyang pananalita na mayroong bagay na nakalimutan. Kaya't humingi siya ng paumanhin sa bida dahil sa pagkalimot at dapat daw ay hindi nga muna sila nagbukas nitong tindahan. Ipinaliwanag niya na bukas nga pala daw ay Dano Festival at ngayon ay ang unang paggunita dito. Pag-uwi ng dalawa saka doon mas detalyadong ibinigay ang ibang detalye. Ayon sa paniniwala dito sa Korea ang Dano Festival ay ginaganap tuwing ganitong panahon kung saan nalalapit ang tagsibol. Karaniwan sa panahon na ito ang enerhiya ng yin napakayaman. Mataas ang posibilidad na makabuo ng sanggol kapag nagsama ang babae at lalaki. Sa loob ng 3 araw ang mga babae dito sa nayon ay nagiging uhaw at agresibo, sa summer. Ito iyon panahon na kung saan pinakamahaba ang gabi at maigsi ang araw, at gaya ng nabanggit na bukas ay ang Dano Festival ang summer solstice ito rin ang oras kung saan ang enerhiya ng yin ay malakas. Sa wakas ay naintindihan na ni Jack ang kung paano naging gayon na lang ang reaksyon ni Ji-yoon kanina. Sabi ni Jinhee na siya ay naging maingat dahil nga sa ngayon na ang unang paggunita sa Dano, mabuti na lang daw at walang pumunta kanina sa tindahan upang gumamit ng butas ika ng bida gayong kung nagkataon maaga siyang magiging tatay. Ang kaso tuwing malapit siya dito kay Sweetie nagiging mainit ang pakiramdam nito at gusto palaging magpabingbang, gayunpaman sinikap niyang makumbinsi ang sarili na ito'y mapigilan. Samantala lutang ang isip nitong si Cardo sa mga sandaling ito, kaugnay sa nangyari kanina kaya't gagawa daw siya ng paraan upang kausapin si Ji-yoon at pagkatapos hihingi ng paumanhin. Matapos nilang kumain bago matulog naligo muna ito, hindi pa din mawala ang lahat ng nabanggit ng kanyang Auntie Choi ukol sa pagiging may isip ngayon ng mga babae, bagaman ang butas ay para sa pagpapakawala ng enerhiya ng yin, hindi niya inaasahan na magkakaroon pala daw ito ng mga mapanganib na araw upang gawin ang butas. Pero kung tunay na nagiging maisip nga ang mga babae sa mga sandaling ito ano naman daw kaya ang nangyayari sa kanyang auntie,
Ngunit sinaway niya mismo ang sarili na kung bakit naman pinag-iisipan niya ng masama ang kanyang sariling tiyahin. Lingid sa bida ay hindi rin nakaligtas si Jinhee sa nasabing Dano Festival gayong habang naghuhugas ng kubyertos nabitawan kaya't ang ilan ay nabasag. Sa mga panahong gaya nito kahit mayroon na siyang asawa ay hindi pa din ligtas hanggat hindi pa nagkakaroon ng sanggol, kaya naman sa oras na ito ay lubha rin nahihirapan sa pag-init ng katawan. Wala naman raw problema kung naririto ngayon ang kanyang asawa dahil sa isang kuhit lang ay matutustusan na ang pangangailangan. Pero ang kaso ang kanyang mister ay wala dito nasa ospital nagbabantay sa kanyang ina na nabalian ng likod. Dahil doon ay tila ata raw siya na lang ang gagawa ng sariling diskarte, o di naman kaya ang isa pang opsyon walang iba kundi ang pamangkin ng kanyang mister ang ating bida. Speaking of the devil natigilan siya noong napatingin sa pinto ng banyo, kasalukuyang naliligo ngayon ang binata at kita sa malabong salamin ang kanyang imahe. Nakita ni Jinhee ang panloob ng bida na nakakalat sa labas ng pinto, samantala naramdaman rin ni Cardo ang mahinang kaluskos sa labas, at napahiyaw siya ng tahimik nang mapansin ang kakaibang ginagawa ng kanyang auntie Choi, gayong parang nagraragbi ang kanyang auntie, pinulot ang kanyang brief at pagkatapos inaamoy. Ang pagsinghot sa asol na boxer ay talaga naman daw nakakabangag, gayong naiwan doon ang amoy ng dragon o dahil ba raw ito sa katatapos lang niya gamitin, at nakakablangko ng kaisipan. Noong kabataan ni Jinhee ay sinabi sa kanya ng shaman na siya ay taglay ang malakas na enerhiya ng yin, alam rin ng batang shaman na doon sa susunod na bayan ang Diem Village ipinanganak na ang isang lalaki na may espesyal na malakas ang enerhiya ng yang. Ang kasama na lang ni Jinhee ang siyang nagtanong na kung ano ang nararapat gawin, gayong tahimik lang ang dalaga at mariing tagubilin ng shaman. Kapag nakita na niya ang lalaking taglay ang espesyal na enerhiya ay huwag na siyang pakawalan kundi, tiyak na magdurusa dahil sa sariling yin. Gayunpaman ay binaliwala lang niya iyon sa buong buhay sa pag-aakala na ito ay walang katotohanan, pero hindi inaasahan pagtungtong sa sapat na gulang ay tunay na magdurusa, kahit mayroon ng asawa ngunit kapos ang enerhiya. Sa kasalukuyan habang sinisinghot pa din niya ang brief at patuloy sa pag-i-imagine, nagsalita na rin sa wakas ang bida para alamin kung ano ang ginagawa ng kanyang tiyahin, pero hindi man lang sumagot ang nasa kabila ng pinto, laking pagtataka tuloy kung ano ba raw kaya ang talagang ginagawa ng kanyang auntie Choi doon, kahit medyo malabo ang salamin kalaunan ay napagtanto rin naman kung ano talaga ang kanyang inaasikaso, gayong ang kulay asol na bahagyang maaaninag ay siguradong iyon daw ang kanyang brief, ang hindi siya sigurado ay kung bakit naman inaamoy. Kahit tapos na siyang maligo pero hindi makalabas gayong may tao sa labas ng pinto, kaya naman naisip ni Cardo na magkanya-kanya muna silang sikap sa mga sandaling ito, napatingin si Sweetie sa malabong pinto habang patuloy pa din sa pag-amoy, at halos mabuwal ng matanto kung ano ang nangyayari sa loob ng banyo. Natigilan siya at nagduda kung nalaman ba raw kaya ng binata na siya ay naririto sa labas. Ngunit dahil siya naman daw ang may pagkakamali walang dahilan at bukod pa hindi na rin mapigilan ang sariling katawan kaya't ipinagpatuloy na lang kung ano ang nasimulan. Nang nakatapos na ang dalawa sa kanya-kanyang sikap, tinawag na muli ni Jack ang kanyang auntie nang may mas malakas na pagwiwika, dahil doon ay tila ba natauhan si Jinhee sa mga sandaling ito, sa pagkabalisa ay hindi na alam kung ano ang dapat sabihin. Mabuti at sakto na hawak pa din niya ang boxer kaya naman nagdahilan na kinukuha lang daw niya ang maruming damit, at pagkatapos tumalikod mabilis na rin tumakas. Hindi pa din muna lumabas ang bida dahil nag-iisip kung dapat bang muli siyang maligo, at pagkaraan ng ilang saglit. Ang dalawang tanging tao sa lumang bahay ay parehong hindi makatulog, kahit sikapin na ipikit ang mga mata ay kusa itong namulat dahil sa dami ng bumabagabag. Hindi man deboto si Cardo at unang beses rin nga nalaman ang tungkol sa Dano, at kung sakaling totoo nga na sa ganitong panahon ang mga babae ay nagdurusa, ibig bang sabihin ay gayon din ang kanyang auntie, at iyong tungkol kanina dahil baraw talaga iyon sa araw na ito may malakas na enerhiya, at nagawa pang pagtiyagaan ang underwear. Wala man pangungutya pero sa nangyari na iyon kanina sa labas ng pinto ay napakambyo si Cardo, sa pag-iisip ng kung ano-ano. Sa kabilang silid naman sa pagkataranta ni Jinhee ay nadala niya ang boxer hanggang sa pagtulog, bulong sa isipan na dahil sa malakas na enerhiya ay halos para na daw siyang nalasing, tungkol naman sa nagawa niya kanina kinabukasan rin ay hihingi ng patawad,
ngunit kung tutuusin kailangan pa ba itong ipagpabukas? Samantala, nakatulog na itong bida kaso ito'y bigla napunta sa isang magandang bangungot, na panaginipan niya na sila ng kanyang tita ay nasa isang matinding laban, di nagtagal nagising rin at sa wakas nalaman na nauwi siya sa isang panaginip. Kinabukasan sa harap ng hapagkainan walang kibo ang dalawa dahil sa nangyari kahapon, palihim na tumingin si Cardo sa kanyang tiyahin, subalit hindi iyon magawa nitong si Jinhee dahil nga sa pangyayari kahapon, at kahapon din ay naalala niya ang kakaibang naramdaman kung iyon ba daw ay dahil sa dami ng enerhiya. Maya-maya pa ay napasinghap ang bida gayong noong sakto na tawagin siya ng kanyang auntie ay pinagmamasdan ang dalawang bundok. Tinanong siya ni Sweetie kung plano pa rin magbukas ng tindahan ngayong araw, sagot niyang dahil ngayon ay Dano, sa palagay ay mas mainam na huwag na lang mag-open ng tindahan, at sumang-ayon si Jinhee sa naging pasya. Sa kasunod ay naging maayos na rin sa wakas si Jinhee itinabi muna niya ang kahihiyan na nagawa kahapon, sabay na sinabing dahil wala tayong trabaho dapat ay bisitahin natin ang iyong lola na nasa ospital. Sa sunod na eksena nakarating na ang dalawa dito sa ospital, kaagad na kinamusta ng bida ang kanyang lola kung ano na ang kalagayan, giit ng matanda ay maayos na raw talaga siya ngayon at kung tutuusin ay pwede na siyang umuwi anumang oras, kaso hindi pa din daw siya binibigyan ng pahintulot ng doktor, at syempre nagtanong rin ang matanda kung ano na ang lagay ng tindahan. Sabi ni Jakang na hindi muna sila nagbukas dahil sa ngayon raw ay pagdiriwang ng Dano, wala naman naging pagtutol ang matanda dahil alam niya rin ang tungkol sa Dano, pero ang sumunod na tanong ni Lola ay hindi agad nakasagot ang bida, dahil nais malaman ni Lola Moonhee kung ano namang kakaibang bagay ang nangyari sa bahay, habang siya ay naririto sa malayo. Hindi akalain ni Cardo na matalas pa pala ang pandaman nito kanyang lola at tinalo pa ang manghuhula. Pero syempre kahit tunay na mayroong kababalaghan na ganap doon sa bahay, matindi niya iyong pinabulaanan. Binanggit ni Lola Moonhee na kung patuloy kang magtrabaho sa tindahan ng iyong lolo ay tiyak na maraming babae ang iyong makilala, dahil ikaw lamang doon sa nayon ang natatanging binata, at tiyak na ang mga babae ay hindi maiiwasan ang digmaan, kahit nagtatrabaho ka sa butas sikapin mo pa din na maging maingat, at maging maalaga sa mga kababaihan. Nainis ang kanyang lola gayong ginawa niyang biro ang tungkol sa paglalaban ng mga babae, gayong iyon daw ay malabo. Hindi naman sukat akalain ng matanda na magtatanong ang kanyang apo tungkol sa kanyang karanasan noong araw, dahil sigurado na noong panahon nila ay marami ang mga binata maliban kay lolo, kaya't napilitan na rin magkwento ang kanyang lola. Ayon kay Lola Moonhee noong kanyang panahon daw ay isa siya sa pinakamatapang, lumaban daw siya ng deathmatch sa ilang babae upang siya ang pakasalan ng kanyang lolo, at hanggang ngayon marami pa din ang mga babaeng natatakot sa kanya dahil tumatak na ang kanyang pangalan. Umubo muna ang matanda upang tapusin na dito ang kanyang sinaunang kwento, at pagkatapos ginamit niyang halimbawa ang sarili na tularan daw siya ng bida na ipaglaban ang pagmamahal, mabilis na tumugon si Cardo ng pagsang-ayon, at sa kasabay nito. Dito sa pasilyo magkausap rin ang mag-asawang Lee, tinanong ni Jinhee ang kanyang mister kung kailan balak na umuwi, hindi malinaw kung sino ang tinutukoy ni Mr. Orchard na nakitaan ng tumor sa katawan, gayunman ay sinabi ng nagsuri na hindi naman iyon malubhang kaso. Dagdag niya pa na kapag nakuha na rin kinabukasan ang resulta ay kaagad raw siyang uuwi, dahil ilang araw nang walang nag-aasikaso sa kanilang taniman ng prutas, subalit dahil sa ipinakitang reaksyon ng kanyang misis matapos na marinig na bukas ang balak na ang pag-uwi, at base na rin sa itsura inakala ni Mr. Lee na may hindi magandang nangyari habang kasama ang pamangkin. Hindi magawa ni Jinhee na tumingin sa asawa habang nagbibigay ng paliwanag na wala naman masamang nangyari at ang lahat ay maayos, nagpanggap rin siya ito ay dahil lamang daw sa kanyang pagkabagot. Dahil doon ay abot-tay nga ang ngiti ni Mr. Lee, gayong kaya pala raw nalulungkot itong kanyang asawa dahil sa ilang araw na hindi sila nagsasama, at nangako na sa oras na siya ay umuwi sigurado na ang matinding laban, pilit na tumawa si Jinhee upang sa gayon ay magbalat kayo sa harapan ng asawa, upang magmukha siyang masaya sa harapan nito, pero ang totoo nito kung maaari ay huwag muna umuwi sa kanila ang mister. Sapagkat sa oras na iyon ay tiyak na mawawala na naman ng pagkakataon na makasama ang ating bida, at iisa lang ang ibig sabihin nito, nauubos na ang kanyang oras na maging tunay na maligaya,
at makaraan pa ang ilang oras ay makikitang magkasama na muli ang dalawa upang umuwi ng magkasama.